Maring tinanggi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na may kinalaman sila sa pagbaligtad ni Orly Guteza. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong gagawing hakbang ngayon ng kampo ni Romualdez matapos itong pagbawi ni Guteza sa kanyang salaysay? Yes, Jiggy, naghain na nga itong kampo ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ng karagdagan o supplemental counter-affidavit sa Ombudsman ngayong hapon. At kasama nga po dyan, laman yan yung salaysay ng 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico. Gayun na rin yung salaysay ng pagbawi ng testimonya nga ito ni dating bodyguard ni Zaldico na si Orly Guteza. At according nga doon sa testimonya nitong 25 dating tauhan daw ni Zaldico, meron daw nag-alok sa kanila, nag-offer ng pera na para daw kapalit doon ay pipirma sila sa isang nakahanda ng mga affidavit. At ang nag-offer daw nitong pera na ito, kapalit nga yung pagpirma doon sa mga affidavit, ay walang iba kundi itong si Attorney Levy Baligod. Itong si Baligod nga, yung ngayong abogado nitong mga nagpakilala umanong bagman ni Zaldico na nagtestimonya, nag-deliver daw sila ng pera doon nga kay Romualdez at sa iba't ibang personalidad. Pero according doon sa 25 nga na dating tauhan nito ni Zaldico na nakuha nga yung mga testimonya nitong kampo ni Romualdez, ay wala raw silang nakita na paghahatid o pagde-deliver ng mga pera, malay-maletang pera sa kahit sinong politiko, kahit sinong government official maging kay Romualdez. At Jiggy, matatandaan nga natin na meron ng 4 kabilang doon sa 18 nagpakilalang bagman ni Ko na binawi, nag-recant ng testimonya nila at matatandaan nga yan ito lamang yan few days ago. Pakinggan nga po natin itong pahayag ni Attorney Ade Fajardo. Makikita po dito sa isasubmit natin ngayon sa Ombudsman na pinasisinungalingan nitong malalapit na associates of former Congressman Zaldico, his family, and his corporation, SunWest, na may nangyaring ganyan. So, kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of, as we all know, Guteza last night, that's a total of more than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. At Marian, kung pagbabasehan yung report kanina ni Ian, sinasabi ng Ombudsman na hindi sila apektado o maapektuhan sa pagbawi ni Guteza dahil meron silang parang 28 na kakausapin pa o hihinga ng pahayag. Pero sinasabi ng kampo ni Romualdez ngayon na may git 30 at may 25 bigla silang counter affidavit o pahayag na nagsasabing walang kinalaman itong si Speaker. Pero maraming haka-haka na ang kampo ni Romualdez talaga may kinalaman dito sa pagbaligtad. Ano ang pahayag naman ng kampo ni Speaker? Dating Speaker. Ako, Jiggy, mariin nga ang itinanggi ng kampo ni Romualdez itong mga akusasyon na ito. Actually, sinasabi nila, hindi raw nila gawain itong pakikipag-usap para lang mag-imbento ng kwento. At kaugnay naman doon sa sinasabi mo na meron daw na 28 na mga testigo itong Office of the Ombudsman nga laban kay Romualdez, giit nga ng kampo ni Romualdez ay hindi pa raw sila makapagkokomento tungkol dito dahil hindi pa rin naman nila nakikita itong kanilang mga testimonya. Pero nanindigan nga sila na walang ebidensya na makapagkukonekta o makapag-uugnay kay Romualdez dito nga sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. At may patotsyada pa nga ito si Attorney Fajardo sa Ombudsman. Narito ang kanyang pahayag. This investigation has been going on for several months. Sana, I mean with all due respect to the Office of the Ombudsman, lumalabas, wala man lang forensic evidence or object documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso.
Jiggy, ayon pa nga doon sa kampo nito ni Romualdez, talagang umaasa sila no, na magiging patas at tapat itong ombudsman sa kanilang ang investigasyon dito kay Romualdez. At kung ganito nga rin magiging system, no, yung fair investigation lamang, sigurado silang 101% confident sila na walang ebidensya at mababasura itong aligasyon laban kay Romualdez. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.